Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Soul of Christ, sanctify me. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po ang lahat. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nakitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama, upang atin nang makamtan buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nakitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya upang tayo'y magkaisa sa paghahatid ng ligaya mula sa pag-ibig niya. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nakitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, marami ang tumiwalag sa mga tagasunod ni Jesus dahil sa hindi nila matanggap ang sinabi niyang ang kanyang katawan ang magiging pagkain at kanyang dugo ang magiging inumin. Magkagayunman, nananatiling tapat ang 12 apostol sa kabila ng mabigat na pananalita ng Panginoon. Sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, makilala nawa natin si Jesus bilang salitang nagbibigay ng buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa iyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Duwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa inyong langit, ang magmakapangyarihan, Panginoong Jesucristo, puntong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami ay magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masulurarin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukubkop siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan,
Gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahan ay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus, ito ay pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Espiritong bumubuhay ang salita mo. May kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat ang pananalitang ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya." Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin maliban loobin ito ng Ama." Mula nooy,
marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig ba din ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Please bless the person beside you by greeting him or her a blessed Sunday. Medyo namimiss ko ng magkwento, no? Kaya gusto kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At pag may kwento ako, dagdag 5 minuto sa homily. Okay lang po ba yon? Pwede ko naman tanggalin. No? Direkta na ako sa aral. No? Wala nang kwento. 2 minutes na lang ang aral. Okay lang ba yon? Ako, kwento na lang ako. Pero, wag mo akong tutulugan. Pag may nakita ko nakapikit, nagtatanong talaga ako. Okay po ba yon? Simulan natin ang kwento. Isang madilim-dilim pa na mag-uumaga, may isang lalaki ang naglalakad sa tabi ng dagat. Saan po naglalakad ang lalaki? Yan, testing pa lang po, wala pa namang pumikit. Naglalakad sa tabing dagat nang mayroon siyang naapakan na isang supot na may laman. Pinulot niya ito at kinapa ang laman. Naramdaman niya na ito ay maliliit na bato. Kaya naman, bilang pagpapalipas ng oras, habang iniintay niyang magliwanag at sumikat ang araw, habang iniintay niya ang kanyang ama na nangisda sa laot, naupo siya at isa-isang inihagis sa dagat ang laman ng supot. Isa-isang hinagis sa dagat ang maliliit na bato. Nang sumikat na ang araw, nagulat ang lalaki dahil nakita niya ang maliit na batong hawak niya ay isa palang diamante. Ano po yung hawak ng lalaki? Yan. May pumikit kasi dito eh. Dito talaga may pumipikit eh. No? May hawak siyang diamante. Huli na ang lahat dahil ang maliliit palang bato na inihagis niya sa dagat ay mga maliliit na diamante. Hindi niya nakita kasi madilim-dilim pa. Naiyak ang lalaki sa panghihinayang dahil naitapon niya ang maraming diamante sa dagat. Samantala, nakita naman siya ng kanyang ama na dumadating mula sa pangingisda sa laot. Tinanong siya ng ama kung bakit siya umiiyak. Kinuwento ng lalaki ang kanyang panghihinayang sa diamanteng na itapon niya nang dahil sa hindi niya tinignang mabuti. Sinisipa niya yung araw. Sabi niya, kasi yung araw ang tagal sumikat. Hindi agad nagpakita, kaya hindi ko tuloy nakita. Sumagot ang ama, "Anak, huwag ka nang malungkot at huwag mong sisihin ang araw. Maswerte ka pa din dahil bago mo naihagis ang huling bato, ang huling diamante, sumikat na ang araw
kaya mo ito nakita. Kung hindi, edi kahit ang huling diamante na itapon mo. Huwag mo nang iyakan ang nawala nang dahil sa hindi mo pagtingin ng mabuti. Sa halip, maging masaya ka sa kung ano ang natira at hawak mo. Gamitin mo yan para hindi na maulit ang pag-aaksaya mo. Mga kapatid, parang ganito ang aral na nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Katulad na lang sa unang pagbasa, tinanong ni Josue ang mga Israelitang iniligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Ehipto at mga nakatawid mula sa disyerto patungo sa lupang pangako. Ang tanong, kaninong Diyos kayo maglilingkod? Imaginein mo, yung Panginoong Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto mula sa kaalipinan, yung Panginoong Diyos na kasama nila sa disyerto sa loob ng 40 taon. Nang makarating sila sa lupang pangako, tinatanong sila ni Josue, kaninong Panginoon kayo maglilingkod? Pinamili sila sa Panginoon ba ng Mesopotamia? Sa Panginoon ba ng mga Amoreo? Pero ang maganda dito, bago nakapamili ang mga tao, malinaw kay Josue at sa kanyang bayan na ang Panginoon lang na nagligtas sa kanila mula sa kaalipinan, ang Panginoon lang na kasama nila sa hirap at ginhawa sa disyerto, ang kanilang sasambahin at paglilingkuran. At wala silang ibang Diyos-Diyosang sasampalatayanan. May iba kasi sumamba na sa mga Diyos-Diyosan. May iba nakalimot na dun sa Diyos na nagligtas sa kanila. May iba nakalimutan na yung Diyos na nagligtas sa kanila. Pero si Josue at ang kanyang bayan, malinaw sa kanila kung sinong Diyos ang kanilang pipiliin. Mabuti pa si Josue, nakapamili ng tama at nakapagdesisyon ng mabuti nang dahil tinignan niyang mabuti ang sitwasyon. Binalikan at tinignan niya ang nakaraan at nakita niya ang ginawa sa kanila ng Diyos. Ilan sa atin ang nagkamali ng desisyon nang dahil hindi tinignan ng mabuti ang sitwasyon. Hindi nakita ang kabuuan ng lahat, kaya ang daming naitapon at nasayang. Sayang ang pera dahil sa maling paggastos. Sayang ang pagkakataon dahil sa maling desisyon. Sayang ang panahon dahil sa maling pinili sa buhay. Lahat ito ay dahil hindi mo tinignang mabuti bago ka nagdesisyon, bago ka namili, at bago ka kumilos. 3 bagay po. Bigyan ko kayo ng 3 bagay. 3 bagay na pwede mong itanong sa iyong sarili bago ka magdesisyon o pumili. 3 bagay. Tandaan niyo po ito. Kapag may gagawin kayong desisyon, kapag meron kayong gagawing pagpili, tanungin ang 3 bagay na ito sa iyong sarili. Una, ito ba ay tama o mali? Tanungin niyo ha.
Itong gagawin ko, tama ba ito o mali? Pangalawa, tanungin mong yung sarili, ito ba ay mabuti o masama? Hindi lahat ng tama ay mabuti, kaya siguraduhin na ito ay mabuti. Dahil kapag ito ay mabuti, ito rin ay tama. Sa una, tanungin, tama ba to o mabuti? Pagsagot ay tama, proceed sa number 2. Mabuti ba ito o masama? Kapag ang sagot ay masama, maling desisyon. Pero kapag ang sagot ay mabuti, proceed sa number 3. Ang pangatlong tanong, nakikita mo ba ang Diyos dito o hindi? Nakikita mo ba ang Diyos dito o hindi? Father naman, 3 tanong, ang lalim naman nun. Pinag-iisipan ko lang naman kung bibilin ko yung damit. Pinag-iisipan ko lang naman kung i-check out ko na yung naka-add to cart ko. 3 tanong agad? Bay, pwede po. Pwede. Tanungin mo, tama ba ito o mali? Father, deserve ko naman. Yan, mga ganyang sagot, di ba? Deserve ko naman. No? Father, gagamitin ko naman. Sige, tama. Tama. Proceed sa number 2. Father, mabuti ba ito o masama? Hindi ko naman nanakawin, Father, yung pambayad. May trabaho naman ako. Makakabuti ba sa'yo o makakasama? Father, wala namang masama. Bibiling ko lang naman yung damit, no? Sige. Pero ang tanong, may sweldo ka pa ba? May pambayad ka ba? Makakabuti ba o makakasama? Pag binili mo yan at wala ka ng pambili ng bigas, nakabuti ba? Nakasama? Pero bibilin pa rin natin, di ba? Kahit na walang pangkain, basta may pangyabang, bibilhin. Di ba? Proceed na sa number 3, kung ano man sagot mo. Nakikita mo ba ang Diyos dito o hindi? Ay, ang lalim naman nun, Father. Damit lang, Diyos agad ba? Gagamitin mo ba sa pagsimba? Mahirap sa atin, bili tayo ng bili ng damit. Pag nagsimba, nakapambahay. Naka-short. Pero binili mo, ang ganda. Pag pang mall, ang ganda. Pag pang simba, t-shirt na lang ako. 1 oras lang naman yung misa no? We don't give the best to God. Nakikita mo bang Diyos dyan? Kasama bang pang simba dyan? Father, ang lalim naman nun. Sige, kahit sa paghahanap ng trabaho, pag-aasawa, name it, tanungin mong sarili mo sa 3 tanong na ito para malaman mo kung tama ang magiging desisyon mo. Samantala, sa ating ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ibig din ba nilang umalis. Alam niyo po, ito na yung 5 linggo na ang ebanghelyo ay tungkol sa tinapay ng buhay. No? Siguro utang-utana tayo. Lagi na lang bread of life. Nagsimula tayo sa pagpaparami ni Jesus ng tinapay at isda. That was 4 weeks ago. Nasa 5 linggo na tayo. Tinapay na nagbibigay buhay pa rin. Paulit-ulit si Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang kumain sa akin o tumanggap sa akin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marami sa mga sumunod kay Jesus ang nagbubulong-bulungan. Maniniwala ba tayo dito? Mabigat na pananalita ito. Kaya marami sa kanila ang tumalikod na kay Jesus. Hindi nila matanggap, hindi nila mapaniwalaan ang sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay.
Nasa na yung mga napakain na 5,000? Nasa na yung mga nabusog? Tinalikuran si Jesus. Mabuti na lang, malinaw kay Pedro, malinaw sa kanyang mga alagad kung sino ang pipiliin at kung ano ang gagawin. Mabuti na lang, nakita pa din ni Pedro ang mga ginawa ni Jesus. Kaya kanyang nasabi, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo na ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak namin na kayo ang banal ng Diyos. Tingnan mo si Pedro, bakit tama ang pinili? Bakit pinili si Jesus? Nakita niya ang ginawa sa kanya ni Jesus. Binalikan niya ang mga nagawa sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, kung dumating sa ating buhay na kailangan nating gumawa ng desisyon at mamili, ang tinuturo sa atin na mga pagbasa, tingnan mabuti ang bawat sitwasyon para hindi magkamali ng desisyon. Hanapin ang Panginoon dahil kung nasaan ang Panginoon, hindi lang tama, kundi mabuti ang magiging desisyon. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawa ang maging matibay na sandigan natin sa pagharap sa mga pagsubok at hirap ng buhay. Manalangin tayo at ating sambitin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono ang salita ng Diyos upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng buong sigasig at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Manalig nawa kay Jesus, ang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa ating bayan, at huwag silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga guro at katikista at silang mga patuloy na nagtuturo ng mabuting asal at pananalig sa iyo, O Diyos. Bigyan mo sila ng lakas ng loob upang masalamin din nila ang bawat mabuting kanilang itinuturo at ibinabahagi.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagkawatak-watak at matuto silang magsakripisyo at magpakumbaba upang maibalik nila ang magandang ugnayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kaharian ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa upang sila ay magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ikaw ang aming kanlungan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang Panginoong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
sumasalang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at pagkawain mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati tinialay. Buhay na ganap ang sangika
pagsasalong walang hanggan. Masmasan ang buhay namin handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na naalang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, biglas basahan, inatid tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa ating tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa lapi, pagkanlungan ng bayan mong suwi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasa, hinatid tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ay ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang talastas. Malugod na inaanyayahan ang lahat sa mga sumusunod na gawain dito sa ating parokya. Sa ika-31 ng Agosto, sa pagdiriwang ng kanilang ika-450 taon ng simbahan ng Pasig, ang mga mananampalatayang Pasigenyo ay dadalaw sa ating dambana sa kanilang Lakbay Balik-Tanaw Pilgrimage. Ang welcome mass sa kanilang pagbisita ay sa alas 12:15 ng tanghali. Sa ika-6 ng Setyembre, ang ating buklod dalangin tuwing unang Biyernes ng buwan ay gaganapin pagkatapos ng misa sa ika-6 ng gabi. Ang ating First Saturday Dawn Procession sa ika-7 ng Setyembre ay gaganapin sa alas 4:30 ng madaling araw na susundan ng pagdarasal ng morning prayer at banal na misa. Walang misa sa alas 6:30 ng umaga.
Sa 8 ng Setyembre, inaanyayahan ang lahat na ipagdiwang ang kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria dito sa simbahan ng Ermita. Ang mga banal na misa sa araw na ito ay singtulad ng ating pang-araw-araw na schedule. Salamat sa inyong atensyon. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan ng kanyang pamana magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. May isa